Ako si Muhammad Marhumsar, 20 years old, nag-aaral sa PSBA Manila. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako si Muhammad Khalid Hamdo. Ako po si Muhammad Dut Hilman. Hid Javier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Jamail Makabantog Haji. Al-Najib Mawjud. For us sisters, in what ways do the technology gives advantages or disadvantages for us? So, since na dito tayo nakatira sa non-Muslim society, tapos halos lahat tayo dito na lumaki sa Manila, syempre may mga kanya-kanya tayong struggles just to practice our deen. So, ano-ano yun? Ako naman, based on my experience in our university, I am the only one Muslimah in our university. So, ayun, a lot of discrimination. Kasi nga, alam niyo naman, sa school din namin, So, Sister Janaisa, why do you think Allah has ordered us to lower our gaze? If we beat the drum, beat the drum. Technology has always been a big issue for the teenagers in this generation. Kasi karamihan ngayon sa mga kabataan ngayon ay nagiging dependent na sila sa mga gadgets kasi this is what's in, ito yung uso, hanggang sa nauubos ng lahat ng oras nila for ibada. At dyan, humihina ang iman natin. At nadidelay natin yung paggawa ng good deeds at doon natutuon yung dapat na ginagawa natin sa Pero may mga advantages rin yan eh. Kasi, for example, yung internet, it can be, you can use it as a tool for dawa purposes or for seeking knowledge about Islam. Nagtanong yung isa, ikaw na Muslim, ano ba yung pwede mong sabihin sa amin na pwedeng magtulak sa amin para maniwala kami na tama yung religion mo? Dahil sa kawalan ko ng alam sa Islam, na-post ako doon, hindi ko alam kung ano yung isasagot ko sa sinabi nila, sa tinanong nila. And masakit sa part ko kasi alam ko na tama yung religion ko, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila na tama yung religion ko. So, ang nangyari sa akin, yun yung nagtulak sa akin para alamin ko kung ano nga yung religion ko. Dahil sa susunod na tatanungin nila ako, pwedeng kailangan pa rin, di ba dapat hak nila sa atin na sagutin ko ano yung mga tanong nila kasi nagdadawa tayo bilang isa. Alhamdulillah, yun yung naging reason para buklatin ko yung Quran. And dahil dun sa tanong nila, ang sagot ko sa kanila is maniniwala kayo kung babasahin yung Quran at yung magbibigay ng reason para makontent. Professor ko is a pastor, born again. Tapos, tinatanong niya ako about Islam. Nakikipag-debate na siya. Tapos, hanggang yun, kasi lack din yung knowledge ko sa Islam. Basta alam ko, ipagtanggol ko lang yung Islam, yun na yung sa akin. I mean, akala ko, even though na born Muslim ako, pinanganak ako na Muslim, it's enough na yun para sa akin na maging isang Muslim. So, yun lang pala, kailangan pala natin mag-seek ng knowledge. So, yung nangyari sa akin, naging, ano man tawag dito, wake-up call sa akin na huwag kang mag-stop dyan, na porket pinanganak ka na Muslim, dyan lang yung, limited lang yung alam mo, yan lang yung alam mo, it's enough for you na magdawa kasi yan yung alam mo, pero hindi pala yun. If we beat the drum, more on Christians. Most of my friends are Christians. Lagi akong left behind. Dati, I sit with my friends at the front. Ngayon, nasa likod na ako mag-isa, as in loner talaga. Pero alhamdulillah, kasi hindi naman hinayaan ni Allah na maging ganun ka. Kasi nga pagka lalo nga daw tayong maging mapalapit sa Kanya, mas pagagaanin niya. Hijab na increase niya yung humility ko as a woman. Bukod sa pinoprotektahan ako nito, yun nga, in-increase niya yung humility ko as a babae. So, dun ako natutuwa. So, kaya yun lang sinasabi ko paulit-ulit. Then, yung sa polygamy, sabi ko, siguro, ang Islam ang nagbigay ng justice sa lahat ng babae. Terrorism, di ba? Kasi let's say naglalakad lang tayo, oh may terorista, may terorista. So ganun kagad yung, ganun kagad yung label na sa atin. Minsan pa nga, let's say nakaabaya ka,
Yung iba, talagang parang gulat na gulat. Hinahagis nila yung mga sarili nila sa walls kasi kunwari takot na takot sila. Pero alhamdulillah, we should thank those people. Bakit tinatawag na terorista? Bakit nila tayo tinatawag na oppressed? Ganyan, because nagko-cover tayo. Lahat yun may purpose and lahat yun dapat nag-alhamdulillah tayo. Hindi natin dapat tinitingnan yun na something na ida-down tayo kasi 'di ba Allah does not burden a person beyond his scope. So ibig sabihin kapag naranasan natin yung mga ganitong bagay, kaya natin. If we be Generation natin ngayon, marami ng fit na makikita pag sa labas talaga tayo is nakaka-cause tayo ng sin na hindi natin sinasadya. Tsaka sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na la taqrabu zina, don't approach zina. It means na yung paglo-lower ng gaze, isang paraan yun para maiwasan natin yung greater sin which is fornication. Kasi nag-umpisa lahat yan sa mata, sa eye contact. Once na magkaroon ka ng eye contact, yung shaitan kasi parating nandyan. Aside from that, it's a defense. Parang pag nahihiya ako, personally, on my experience, I just lowered my gaze and then okay na ako. Alhamdulillah. And in addition to that, yung paglo-lower ng gaze is also a form of hijab. Do you wear it? Ang daming criticisms, diba? And mas magiging madali kung tatanggalin na lang siya. Diba kasi sa sobrang dami ng criticisms na natatanggap natin and discriminations. Pero bakit? Na hanggang ngayon, ano yung tumutulak sa atin para isuot pa rin to? Hindi ko ma-express kung gaano ka-importante yung hijab sa atin. Kasi pag nagsusuot ka nito, parang safe ka, nire-respeto ka, gano'n. Tapos hindi lang yung pagkatao ko yung nire-represent ako dito eh. Kasi nire-representa mo yung Islam. Saka nag-encourage din sa akin, for example, na isuot yung hijab is kahit na ano yung sabihin ng ibang tao, kahit na anong panilait na natatanggap ko, at least nabi-please ko yung Allah. Yun yung pinaka-importante sa Naman tayo nagbabalot para lang masatisfy natin yung co-creation natin, di ba? At least mas hangarin pa natin na mas ma-please natin yung Allah. Mag-hijab tayo, hindi lang dahil sa fashion siya ngayon. Yun nga, yung niyat natin is, intention natin is for the sake. hope and faith, we will all fall into rhythm. I have faith in you and I. If we beat the drums of hope and faith, then we will feel the rhythm from our footsteps and our striving, marching to the garden as we try. I am an ambassador of Islam and La ilaha illallah is the solution. I am an ambassador of Islam and La ilaha illallah is the solution. I am an ambassador of Islam and La ilaha illallah is the solution. I am an ambassador of Islam and La ilaha illallah is the solution. I am an ambassador of Islam and La ilaha illallah is the solution. I am an ambassador of Islam and La ilaha illallah is the solution. I am an ambassador of Islam and La ilaha illallah is the solution. I am ambassador of Islam and La ilaha illallah is the solution. I'm an ambassador of Islam and La ilaha illallah is the solution. I am an ambassador of Islam and La ilaha illallah is the solution. I have faith in you and I. If we beat the drums of hope. Kung ikaw bilang isang estudyante, pinapili ka between ang girlfriend mo o ang pipiliin ng parents mo para sa'yo. Sinong pipiliin mo? Ako, simple lang ang sagot sa akin. Pipiliin ko ang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa akin. Kasi sa dulong-dulo, sa punot dulo, siya rin naman mapupunta sa akin. Wala ka na ibang makakasamang babae kundi ang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. Kaya kung pinili mo ang taong pinili ng parents mo o pinili mo para sa sarili mo ang girlfriend mo, masasaktan ka lang. Mas maganda piliin mo ang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa'yo. Bigyan mo na lang sa kanya ang desisyon para sa'yo, wala ka na magiging problema. Normal lang sa atin na magka-crush, mga temptation sa surroundings natin, lalo na dito sa Manila. So para sa akin, yung ginawa ko doon ay lagi lang dapat na nagpo-pray tayo ng 5 times a day. At lagi dapat na nagsisearch tayo
meron nagsabi sa akin na isang lecturer na keep yourself busy with the deen or with the religion. So yung ginawa ko, nag-search ako sa about ng sunnah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dahan-dahan nawala sa akin yung temptation. At yung araw na, at napakalaking tulong yung araw, yung 5 times a day prayer. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bilang kabataang Muslim na nag-aaral dito sa Kamaynilaan, mahalaga ba para sa akin ang teknolohiya? Technology could be advantage or disadvantage at the same time. Advantage kasi nakakatulong ito, napapadali nito ang ating araw-araw na pamumuhay, at pwede rin natin itong gamitin upang manaliksik o to seek knowledge about Islam. And disadvantage kasi ni-expose nito ang mga kabataan na gumawa ng kasamaan, mga karahasan o tinatawag na mga haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po na nanirahan dito sa lungsod o sa lugar ng mga hindi Muslim ay inaanyayahan namin ang mga kapatid natin na panatilihin ang pagkasabuhay ng pananampalatayang Islam. Kaya po higit lalo sa panahon natin at sa ating edad, sa ating mga kabataan, na panatilihin ang pagsunod sa pamantayan ng ating pananampalataya. Sa lugar po natin, napakaraming pagkakataon na habang naglalakad tayo, iba't ibang uri ng kababaihan at iba't ibang uri ng tao ang nakakasalamuhan natin. Dito po maaaring makita natin kung bakit ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbababa ng ating mga paningin. Sapagkat kabilang po ito sa mga dahilan kaya nagkakaroon ng tukso ang mga kabataan sa iba't ibang mga paraan at iba't ibang uri. Ano po? Kabilang din dito yung pagsuot natin ng mga hijab. Sa kababaihan, ininyaya sa atin na magsuot ng hijab nang sa ganoon ay maprotektahan natin ang ating mga kababaihan mula sa anumang hindi magandang epekto ng komunidad. Ito po ay mensahe natin sa ating mga kapatid na sana ay isabuhay natin ang pananampalatayang Islam sa ating lungsod saan man tayo. Sapagkat hindi dahilan na tayo nasa lungsod ng mga hindi Muslim para hindi natin isabuhay ang ating pananampalataya. At sana po dito ay makuha tayo ng ilang aral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una, payo ko sa aking sarili at sa mga kapatid kong Muslims, estudyante, nag-aaral dito sa Manila, at sa mga kabataang Muslim na mag-graduate ngayon na galing Mindanao at sila'y mag-aaral o magre-review dito sa Manila o mag-apply man sa papuntang abroad dito sa Manila. Ang payo namin po ay para sa inyong lahat. Sa aming naranasan bilang isang Muslim student dito sa Manila, napakaraming challenges o pagsubok at napakarami ring opportunity. Ang may payo po namin sa inyo bilang Muslim student na dapat sumunod kayo, tumalima sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito po sa Manila, napakaraming fitna, pagsubok. So magpayo po kami sa inyo na piliin ninyo ang inyong mga kaibigan at sana sa mga kababaihan na mas maganda kung meron kayong mahram. So inshallah subhanahu wa ta'ala, malaking makatulong to upang hindi kayo malawa sa pananampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Fatima Bantuas, 25 years old, registered nurse from Mujaddidat. I am ambassador of Islam in La ilaha illallah is the solution. Assalamualaikum. My name is Amira and I'm with the Young Moral Professionals Network and the Khadija Center for Muslim Women Studies. I am an ambassador of Islam and La ilaha illallah is the solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Hanan bin Abdullah. I am 24 years old, a law student, and I am from the Student Association for Islamic Affairs, and I am an ambassador of Islam and La ilaha illallah is the solution. Assalamualaikum. I am Hannah Rafida Iranyay. I am a member of Mujadidat, and I am an ambassador of Islam and La ilaha illallah is the solution. We are an ambassador of Islam and La ilaha illallah is the solution. I am Analea Dilangalan Dipatuan, a Development Management Officer of the Department of Health Central Office in Manila. I don't know how many of you have the same perception as mine, that when we are in our own hometown in Mindanao, we tend to believe that we are really living as a Muslim.
We hear adhan every now and then. We were born to parents who are likewise born Muslims, and then you have Muslim friends. But time came when we know that we have so much limitations about our deen, that when we are asked questions, even our fellow Muslims give so much diverse answers. As a Muslim in Metro Manila, I have so much challenges, such as the question on why we wear hijab. And sometimes we receive complaints in different hospitals, even in Mindanao, that there are violations wherein the Muslimas are prohibited to wear hijab. And because of these complaints and the prohibitions of wearing hijab, we encourage the government offices to issue a memorandum directing the directors and head of agencies to allow the wearing of hijab, because this is a part of a Muslim, of the Islam religion. And to be specific, the wearing of hijab is in the Quran under Surah An-Nur, chapter 30 and 31, wherein the Muslimas are directed by Allah subhanahu wa ta'ala to cover themselves, to cover their adornment, to cover their head until their chest. For some challenges that I've encountered is the non-availability of halal food. And right now, we are also trying to address this problem, because there are a lot of visitors also in the Philippines wherein we could not even tell them where to eat halal food except in Quiapo, which is sometimes far in areas that, such as in conferences held mostly in Makati, in Quezon City. For the attitude that I would like to uphold as a Muslim, I would like to be consistently humble, patient, and determined of what I am fighting for about my deen. I have to tell my non-Muslim friends about my religion so we could at least achieve a coexistence and understanding of one's religion and maintain respect. I would like to share this particular surah in the Quran to end my sharing to you. It is under Surah Ali Imran, ayat 200. To be able to address these problems that Muslims encounter in this country, be firm and be patient, be humble enough, be persistent and persevere, and be mindful of Allah subhanahu wa ta'ala, so that you may prosper in whatever undertaking, whatever challenge that you face. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah is the solution. At ang solusyon ay ang La ilaha illallah. La ilaha illallah is the solution. La ilaha illallah is the way of life. La ilaha illallah is the solution. And La ilaha illallah is the solution.